Samantala, sa bahagi naman ni Lino at Rafael, dahan-dahan na silang naglalakad papunta sa harapang bahagi ng Citadel Building. Bago pa sila makarating sa kanto, bago lumiko, ay biglang lumitaw ang 3 armored vehicle at nakatutok na sa kanila ang machine gun noon sa ibabaw. Marami na rin ang nakasunod na mga Dragon Corps agent. Mabilis na nagpalabas ng barrier shield si Lino at hinila si Rafael papalapit sa kanya. "Saan ka pupunta?" Wika pa ni Lino noong hatakin niya si Rafael. "Kukover! Wala ng oras! Maaabutan ka lang pag nagpaulan ng bala!" Wika ni Lino habang nakatingin sa dingding ng kanyang barrier na tinatadtad na ng bala. Dahan-dahan rin silang naglalakad papunta sa kaliwang bahagi kung saan may mga puno at madilim. "Ano gagawin natin, Lino? Napakarami na ng mga agent sa harapan ng Citadel." "Ano pa nga ba? Hindi papasukin natin ang harapan." "Papaano nga? Magsasabi ka ng makikiraan po kami?" Sarkastikong tanong ni Rafael. "Gagawin ko na ang bagay na hindi ko dapat ginagawa." "Ano yun?" "Lumuhod at makiusap na paraanin tayo." "Langya naman, Lino. Magseryoso ka nga. Nasa pinakasentro na tayo ng totoong labanan. Ngayon ka pa magjo-joke?" "Kasi naman, Rafael, kanina ka pa natataranta dyan. Parang hindi na ikaw yung Rafael na nakilala ko, na relax lang sa laban, at parang naglalaro lang palagi. Ano bang nangyayari sa'yo ngayon?" Pagtatakang tanong pa ni Lino dahil napansin niyang tila aligaga na ang kanyang kasama. "Pasensya ka na, Lino. Hindi ko alam eh. Grabe ang kabog ng dibdib ko na para bang may mangyayaring masama o may mamamatay sa mga kasama natin. Alam mo, Rafael, nag-aalala rin ako sa kaligtasan ng mga sumama sa atin rito. Pero nasa misyon tayo at lahat ng sumama sa atin ay alam kung gaano kadelikado ang ating pupuntahan at maaaring ilan na lang sa atin ang makauwi ng buhay. Kaya nga pinagbubuti ko ang pagpaplano para walang masawi sa atin. At kung gusto mong malaman ang sinasabi kong hindi ko dapat ginagawa, ay sumunod ka sa akin. Sa likuran ka lang ha. Huwag kang tatakbo basta-basta sa kung saan-saan. Nagkalat ang agents, snipers, infected na naglalakad, at infected na lumilipad. Meron ding mga drones. Kaya relax ka lang, ako ang magpaplano rito." "Okay, Lino, pasensya na." Sagot pa ni Rafael na medyo kumalma na kaunti. Nagulat kasi si Lino na parang biglang nag-iba ang mood ni Rafael. Parang kinakabahan ito na lumapit sa Citadel Building. Kaya kailangan niya muna itong pakalmahin. "Handa ka na?" tanong ni Lino. "Oo." "Okay, sige, tara, balik na tayo sa gitna." Wika pa ni Lino at inilagay na ang hawak niyang baril sa kanyang likuran. Nagtaka man ay hindi na lang din nagsalita pa si Rafael. Pagkabalik nila sa may harapan ay muling umulan ng bala patungo kina Lino. Nanatiling naka-up pa rin naman ang barrier kaya hindi sila naaabot ng mga bala. "Hindi ko gustong saktan kayo, pero alam niyong hindi na tama ang ginagawa na pinaglilingkuran niyo. Gagawin niyang zombies lahat ng tao sa buong bansa natin. Hindi niyo ba naisip ang mga pamilya niyo o ang sarili niyo? Kapag nagtagumpay ang taong pinaglilingkuran niyo, ano nang mangyayari sa inyo? Sa tingin niyo, magiging masaya kayo noon? Mabubuhay kayo na puro aswang at zombies na lang ang laman ng buong bansa natin? Kaya binabalaan ko kayo, itigil niyo na ito at umalis na kayo. Iligtas niyo ang buhay niyo at ang inyong pamilya. Gagawin ko ang aking makakaya para mapahinto ang pagkalat ng virus dito at hindi na makarating pa sa ibang bayan." Wika pa ni Lino doon sa mga agent. Sabi naman ng opisyal ng Dragon Corps na naroon, "Wala kaming pakialam sa pinagsasabi mo. Malinaw ang utos sa amin ng aming amo. Tugisin ka, buhay man o patay." Sabi naman ni Lino, "Kung ganon, patawarin niyo ako. Kailangan kong gawin ito para sa mga natitirang tao na inosente at hindi kayang ipagtanggol ang sarili."
Ikinumpas ni Lino ang kanyang dalawang kamay paturo sa mga agent ng Dragon Corps at sa mga sasakyan ng mga iyon. Napaatras si Rafael noong makitang nagkulay puti ang mga mata ni Lino at ilang saglit pa ay naglabas na ng kulay asul na enerhiya ang kanyang dalawang kamay. Parang hangin lang iyon na kulay asul na nagliliwanag ang bandang gitna. Sunod-sunod iyon, siguro 3 pares na magkakasunod na malakas na tigalpo. Lahat ng agents na tinamaan noon ay nagkadurog-durog ang katawan at tumalsik sa malayo. Maging ang mga sasakyan ay tumalsik rin. At walang natirang agent na buhay sa bahaging iyon. Pagkababa ni Lino ng kanyang kamay, ay nawala na rin ang barrier nila ni Rafael. "Tara na, Rafael!" Wika ni Lino. Agad namang naglakad si Rafael habang hawak-hawak ang mahabang baril. Noong papasok na sana sila sa main entrance ng gusali, ay agad umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril mula sa loob. Sabi naman ni Rafael, "Lino, marami pa pala sa loob. Baka pwede mong tigalpuhin na rin ang loob." "Nako, hindi pwede, Rafael. Baka gumuho ang buong gusali. Madadamay pa ang pamilya ko sa mga masasawi. Ganito na lang, magbabarrier na lang ako sa katawan ko para ako mismo ang protektado, tapos sa likuran ka. Masyado ring malaki at hindi ka makakakilos kung magbabarrier ako ng bilog para sa ating dalawa." "Okay, sige Lino, pumasok ka na." Wika pa ni Rafael. Pagkapasok ni Lino ay umulan uli ng bala. Nakataas ang kamay ni Lino na nakatakip sa bandang mukha. Si Rafael naman ay kaliwa kanan ang pagsilip at bumabaril rin. "Ah, Lino, nakalimutan mo na may baril ka? Baka gusto mong tumulong bumaril." Wika pa ni Rafael. "Ay, sorry." Wika pa ni Lino at nagsimula na rin magpaputok ng kanyang baril. Pagkarating nila sa bahaging may hagdanan, ay agad sinabi ni Rafael, "Tara na Lino, simulan nating halughugin ang itaas." Umakyat na nga sila noong maubos na ang mga agent na bumabaril sa kanila sa ground floor. Pagsapit ng second floor ay tahimik, kaya dahan-dahan lang silang naglalakad at chinicheck ang bawat silid ng palapag na iyon. Nang biglang may 7 elite agent ng Dragon Corps, mga nakamaskara ng bungo at may espada sa likuran. Kahit anong gawin na pagbaril nila Lino at Rafael ay walang epekto dahil tila may shock absorber ang suot ng mga iyon na tactical armor. Noong mapagod sa kababaril ay sinabi ni Rafael, "Itigil na natin ito, nagsasayang lang tayo ng bala." Wika niya sabay hugot ng mahabang itak mula sa likuran. Ibinaba ng 2 nakamaskarang agent ang kanilang mga baril at dahan-dahang lumapit kay Rafael. Naglabas ang mga iyon ng kanya-kanyang sandata. Itim na katana, pero may guhit ng pula ang talim. Noong medyo makalapit ay sumugod na ng sabay ang 2. Tumalo ng mataas ang isa sabay tagpas ng malakas kay Rafael. Mula sa itaas, paibaba. Buong pwersa namang isinilag ni Rafael ang kanyang itak. Pero nagulat siya nang magtagpo ang kanyang sandata at sandata ng kalaban. May mataas na bultahe ng kuryente ang talim. Nangisay si Rafael habang nakataas ang itak niya at sinasalag ang tagpas noong kalaban. Isang sipa naman ang ibinigay noong isa pa na malayang kumonekta sa sikmura ni Rafael. Kaya naibaba niya ang kanyang itak, pero patuloy na umatake ang isang kaharap. Kaya hindi niya naiwasan ang katana na humiwa sa kanyang balikat paikis sa katawan. Napaangil sa sakit si Rafael at isang straight jump kick naman ang tumama sa kanyang dibdib na nagpatalsik sa kanya at bumalandra sa dingding ng isang kwarto. "Rafael!" Sigaw ni Lino na akmang lalapit sa kaibigan. "Oops! Huwag kang pakialamero! Kami ang asikasuhin mo!" Sigaw ng isa sa 5 agent na nakapalibot sa kanya. Agad sumugod kay Lino ang 4 na agent, gamit rin ang kanilang kakaibang espada na katana
na may kuryente ang talim. Pagkataga noon kay Lino ay mabilis naglabas si Lino ng espadang Kyanite. Sabi noong isa na nagsisilbing leader, "Isagad niyo ang power ng espada niyo!" Nakita ni Lino na may maliit na buton sa hawakan ng espada na pinindot ng mga iyon at mas lalong nagliwanag ang pag-ilaw ng kulay pula. Ramdam ni Lino ang paggapang ng kuryente patungo sa kanya, pero napakababa noon kumpara sa kaya niyang ilabas. Sabi ni Lino, gusto niyo pala ng espada na may kuryente ha? Sige, ipapatigim ko sa inyo ang totoong espadang may malakas na kuryente. Ermitanyo, 100% ng kidlat sa espadang Kyanite. Agad naging kulay puti ang espada ni Lino. Kahit papaano ay may aparato ang mga kalaban kung saan naka-stored ang kuryente na kanilang ginagamit. Kaya maging ang kuryente na mula sa espada ni Lino ay hindi diretsong gagapang sa katawan ng mga kalaban, kundi hihigupin noong kanilang mga aparato. Kaya hindi sila agad nangisay noong magtagpo ang kanilang mga espada at espada ni Lino. Pero dahil sa napakalakas ng kuryenteng pinadaloy ni Lino sa kanyang espadang Kyanite, kaya naman agad na puno ang storage battery ng mga agent at nagputukan. Doon na sila tumalsik at pare-parehong nalapnos ang mga katawan, gawa ng malakas na boltahe na gumagapang sa kanila. Pagkabagsak sa sahig ay bumubula pa ang kanilang mga bibig habang kumikisay. Sabi naman noong tumatayong leader ng grupo na natira, "Ikaw pala ang Lino na sinasabi nila!" Naglabas iyon ng 2 katana. Magkaibang kulay ang liwanag ng talim. Sabi naman ni Lino, "Pagkatapos natin maglaban, hihingiin ko yung espada mo ha. Siguradong magugustuhan niya ng anak ko. Ang ganda ng pagkakagawa tsaka magkaiba ang kulay." Ngumisi naman ang isang iyon at sinabing, "Kung mabubuhay ka pa pagkatapos nito!" Sabay kaliwa kanan na pag-atake. Si Lino naman ay mabilis na sundan ang mga galaw noon at nasasalag, hanggang sa makita niyang sinaksak si Rafael sa tagiliran noong kaharap niya at magkasabay na sinipa na nagpatalsik muli kay Rafael. "Rafael!" Sigaw ni Lino. Pagkalingon niya sa kaharap ay nakatalon na iyon ng mataas at isasaksak na sa kanya ng sabay ang 2 espada noon. Mabilis itinutok roon ni Lino ang kanyang isang kamay at nagpakawala ng isang malakas na tigalpo. Durog at tila napulbos ang katawan noong lalaking iyon. Kaso nga lang, dahil sa lakas ng puwersang pinakawala ni Lino, ay kasamang nawasak ang buong dingding ng gusali. As in makikita na talaga ang labas dahil nagkaroon ng 2 dipa na lawak na butas. Yumuko si Lino at dinampot ang nabitawang 2 espada noong kanyang kalabang kaharap at ibinato kay Rafael sa paraang padausdos sa tiles na sahig. Kasalukuyan kasing nakaluhod si Rafael at tatagpasin na ng kalaban ang kanyang leeg. Napakabilis ng pangyayari. Mabilis nakuha ni Rafael ang 2 espadang may kuryente at isinaksak sa 2 agent. Alam ni Lino na hindi tatabla ng pangkaraniwang itak o espada ang body armor noong 2 elite agent. Kaya tanging espada lang din na gamit nila ang makakatagos roon dahil may kasama yung concentrated version ng kuryente na parang laser sword na rin na kayang humiwa sa bakal. Nanlaki ang mga mata noong 2 agent noong makitang nakatagos na sa kanilang katawan ang espadang nasalo ni Rafael. Isang backkick ang ibinigay ni Rafael sa agent na nasa kanyang likuran. Tumalsik iyon habang nakabaon pa rin sa dibdib ang espada. Sinwipe niya naman ang binti noong nasa kanyang harapan at noong bumagsak sa sahig ay kinuha niya ang 45 caliber na baril na nabitawan at isiniksik sa helmet noon, saka pinaputok ng 3 beses.
kaya sabog ang ulo noon. Agad nakalapit si Lino at itinayo si Rafael. Rafael, ayos ka lang? Ayos lang ako, Lino. Tumagos lang naman sa katawan ko ang espada nila na may kuryente. Parang nagbabagang bakal na pinasok sa katawan ko ang pakiramdam eh. Wika pa ni Rafael at nanghina. Lino, ilapag mo muna ako. Hindi ko kaya maglakad. Masyado ako nanghihina. Sige na, tumuloy ka na sa 3rd floor. Hanapin mo ang pamilya mo. Sige, basta huwag kang aalis dyan ha. Para ka talagang timang no? Hindi na nga ako makatayo rito. E paano ako aalis? Masungit na wika pa ni Rafael. Ano ka ba? Joke lang yun. Chinecheck ko lang kung mamamatay ka na ba. Pero mukhang hindi pa eh. Nagawa mo pang magsungit. Hayaan mo. Kaya kang pagalingin ni Tingting kapag nakababa tayo. Nagpatuloy na si Lino sa pag-akyat patungo sa 2nd palapag. Nang sumalubong sa kanya ang isang kabinet na puno ng files na nakalutang na sa ere na maaaring ibinato ng isang napakalakas na tao o nilalang. Sakto ang lapad noon sa lapad ng hagdan, kaya walang espasyo para makailag. Sapul si Lino at tumalsik papabalik sa ibaba. Dumudulas pa siyang nakadaos-dos hanggang sa makarating siya sa pinag-iwanan niya kay Rafael. Sabi naman ni Rafael, Ikaw Lino, kumusta ka naman? Sabi naman ni Lino, Eto, hinahapo, hirap huminga. Sumisinghap-singhap na wika ni Lino habang nakahawak sa nasaktang dibdib. Pagkalingon nila sa may hagdanan ay pababa naman ang isang malaking lalaki. Pero naka-deform na ang mukha at walang buhok. Kamukha at kahalintulad iyon noong mutated asset na nakalaban niya sa unang gusali na pinasok nila noong kararating pa lang nila ng Vinictican City. Nako Lino, mag-iingat ka! Napakalaki niyan! Tumayo si Lino at hinila si Rafael. Inilagay niya ito sa may kabilang bahagi ng pinto para hindi makita ng halimaw. Muli siyang lumabas at tumayo sa gitna. Ano? Gusto mo ng bugbugan? Sige, pero teka lang ha. Wika pa ni Lino at umuubo-ubo sa kadumura ng buo-buong dugo. Maaaring na-damage siya noong tamaan ng mabigat na kabinet. Hindi rin naman umatake agad ang nilalang habang sumisikip pa ang dibdib ni Lino sa kakaubo. Makalipas ang ilang minuto ay sinabi ni Lino, Okay game, ready na ako. Wika niya at nag-fighting stance na parang boksingero na tumatalon-talon pa. Nang may hatakin ang nilalang mula sa likuran noon. Pagkababa ay 2 kakaibang baril pero ang bala naman ay sa machine gun na nakapulupot sa buong katawan noon. Ngumisi iyon at nagsimulang magpaputo. Hayop ka! Akala ko bugbugan ang gusto mo! Sigaw ni Lino habang tumatakbo ng nakayuko at umiilag. Palipat-lipat siya ng pwesto. Mabuti na lang at madulas ang sahig na tiles. Isang padyak niya lang ay nakakapagpadulas na siya patungo sa ibang bahagi. Unti-unti na rin lumalapit sa kanya ang nilalang na iyon hanggang sa makorner na nga si Lino sa isang kanto. Agad siyang gumawa ng barrier dahil panay pa rin ang bayo ng bala noong nilalang. Hindi nagtagal ay naubusan na rin iyon ng bala at nasa harapan na talaga ni Lino habang panay ang tadyak sa barrier. Tapos ka na? Ako naman! Wika pa ni Lino sabay naglabas ng espadang kyanite at isinaksak sa hita noon. Kaya umungol iyon ng sobrang lakas at halatang galit na galit. Ermitanyo! Kidlat uli sa kamao ko! Tumayo si Lino at sinugod ang nilalang. Niyakap naman siya noon. Lintik! Hindi tayo close! Kaya huwag kang yakap ng yakap! Kadiri ka! Sigaw ni Lino kasabay ng malalakas na pagbaon ng kanyang kamao sa sikmura noong nilalang. Maririnig na tila masusuka ang nilalang sa bawat suntok na tinatamo. Gumaganti naman iyon ng suntok pero iniilaga ni Lino at sinusuntok uli
sa gilid ng balikat hanggang sa umusan lang orasyon ng Tigalpo si Lino at imbis na ikumpas paturo sa nilalang ay isinabay niya iyon sa isang malakas na pagsuntok ng patalon diretso sa kaliwang bahagi ng dibdib ng nilalang. Dinig niya ang paggabali ng buto roon. Tulala ang halimaw at napaluhod hanggang sa bumagsak sa sahig. Hingal na hingal rin si Lino na napasandal muna sa dingding. Rafael, ayos ka lang? Oo, Lino, buhay pa. Okay, sige, aakyat muna ako. Dito ka lang. Wika pa ni Lino at dahan-dahan ang humakbang patungo sa third floor. Inisa-isa niya ang bawat silid. Malawak ang gusali na iyon, kaya inabot rin siya ng halos 20 minutos sa pag-check sa ikatlo at ikaapat na palapag ng gusaling iyon. Pero wala naman siyang nakikitang kakaiba roon. Wala na ring mga agent, kaya muli na siyang bumaba ng second floor upang alalayan si Rafael na makababa. Pagkababa niya ay naabutan niyang naroon nga nakaupo sa gilid si Rafael habang hawak ang cellphone. Rafael, anong balita? Tanong ni Lino. Sina Kim at Jenna, wala na. Ha? Nasaan ba sila? Akala ko papunta pa lang sila rito. Nakarating na sila sa likurang bahagi ng Citadel. Oh, paano silang nadisgrasya? Naroon naman si Kulas, Mancho at Tingting. Lumipat sila ng pwesto sa kaliwang bahagi. Nakita sila ng mga drones. Drones ang nakapatay kay Jenna. Isang flying mutated asset naman ang nakapatay kay Kim. Sina Richard at Venus, nasaan na? Papabalik na rito. I'm sorry, Rafael. Kung naroon lang sana ako, ay hindi ko hahayaang may masawi sa mga kasama natin. Di bali na kung ako ang masawi, wag lang kayo. Wika pa ni Lino. Hayaan mo na, Lino. Gaya nga ng sabi mo kanina, lahat ng sumama rito sa atin ay expected na ang naghihintay na panganib. Kaya hindi maiwasan na may mapahamak talaga. Sana lang ay wala nang madagdag pa sa mabawas sa atin. Oo, Rafael, sisikapin natin na wala nang mabawas pa sa mga kasama natin. Kaya tara na, bago pa maubos ang mga kasama natin na nasa labas. Inalalayan na nga ni Lino si Rafael, papababa ng ground floor. Sabi ni Lino, dito ka lang, Rafael. Nararamdaman ko talaga na narito sa loob ng gusaling ito ang pamilya ko, lalo na si Gabriel. Ha? Paano mo nasabi? Ang tahimik na nga. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may espiritual na connection kami ni Gabriel sa isa't isa. Nararamdaman ko kapag malapit siya sa akin. Tara, isama na kita roon. Baka may pumasok pa rito ng mga agent. Wala kang magiging laban. Iika-ika si Rafael na naglalakad habang inaalalayan naman siya ni Lino. Dito ka muna tumayo. Ako na ang papasok doon sa looban mismo. Wika ni Lino, tapos kinuha ang 245 caliber na baril ni Rafael. Oh, bakit mo ako kinuha na ng baril? Ayokong gumamit ng Tigalpo. Baka gumuho pa ang gusaling ito. Naglakad na si Lino patungo sa unahan. Nakita niya ang isang malaking kabinet na may mga dilata sa ibabaw. Napansin niya rin ang gasgas sa sahig na malalim, na para bang makailang ulit na itinulak ang kabinet kaya kumiskis sa sahig. Hinawakan niya ang magkabilang bahagi ng kabinet at hinatak. Gumalaw naman ang kabinet at doon na tumambad sa kanya ang isang hagdan paibaba. Umusan siya ng orasyon upang maging activated ang mataas na kabal sa kanyang katawan. Saka siya dahan-dahang bumaba ng hagdanan. Pagkarating sa ibaba ay may mahabang hallway. Alam niyang may mga nakatago sa gilid noon sa may kanto. Noong makalapit na siya kaunti, ay biglang naglabasan ang 6 na agent at kanya-kanyang baril kay Lino. Seryoso ang mukha ni Lino na nakatitig sa mga agent at pinagbabaril niya na rin ang mga iyon. Hindi man siya asintado, pero sa ganoon kalapit ay kakayanin niya namang makatama lalo na sa katawan. Kaya napatay niya rin ang 6 na agent na naroon.
Muli siyang naglakad papalapit. Nang marinig niya ang boses ni Gabriel, Papa, nandito kami! tumalon ang puso ni Lino sa tuwa noong marinig iyon, kaya dali-dali siyang tumakbo papasok sa isang malawak na silid. Pagkapasok niya roon ay nagulat siya dahil may 6 na agent uli ang naroon. Nakatutok ang baril ng 3 sa mga iyon sa ulo ni na Mariposa, Gabriel at Aling Sally. "Wag! Ako ang kailangan nyo! Kunin nyo na lang ako! Mas kailangan ako ng boss nyo kaysa sa kanila!" Pagmamakaawa pa ni Lino, pero ngumiti lang ang 3 iyon at sinabing, "Wala akong pakialam sa mga boss. Mas gusto namin makita na madurog ka. Kapag nakita mo kung paano sumabog ang ulo ng asawa, anak at nanay mo." Wika pa noon at kakalabitin na ang gatilyo. Nanginig ang katawan ni Lino sa pag-aalala dahil alam niyang kahit paano ang gawin niya ay hindi siya makakalapit ng ganoon kabilis sa mga iyon para mapigilan ang pagpatay sa kanyang anak, kay Mariposa at sa kanyang inang si Aling Sally. Tulala si Lino at ang lahat na hindi alam ang gagawin. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 284. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.